O pagkatapos niyan, saya-sayahan ka na naman, mamaya iiyak ka na naman. There's no such thing as laos, wag na wag niyong sasabihin yun. Dati sikat, tapos ngayon live seller na lang. Mas marami din akong friends na akala ko friends ko talaga sila, pero hindi naman pala. Ituloy-tuloy na natin to. What if bigyan na kita ng kontrata? Tatanggapin mo? Wala ba, madam? Totoo ba? RJ? Ang gawin? Ano to? Basahin mo muna. Ayoko na ma-pressure ka. Baka Sandali. mamaya mo- So, it's an opportunity and it's up to you. You are welcome sa Lux Limpap. Sa Ala. Lux Cam. You are welcome sa pamilya ng Lux. Grabe! Totoo ba? Ano ba to? Congratulations! Thank you so much. Bunga lahat ng pakiusap mo or mga, alam mo, Malakas sa'yo kay Lord. No. Oo. paano nangyari? Si Miss A, kilala ko na siya before pandemic pa. Kasi nung bag days na mahilig ako sa bag, alam mo yan, dati nagbenta rin ako. So, meron kaming small network of sellers before. One day, she messaged me, out of the blue, matagal kami hindi nag-usap, like years. Sabi niya sa akin, uy, baka meron akong opportunity for you. Alam mo ba, sabi niya sa akin, photoshoot lang. So, pagdating ko dito, as in today ko lang din alaman na full-blown contract na yung in-offer. Wow! True. Super iyakan kami dyan kanina sa kabilang Nakakatuwa naman kasi a few months before, Yes. nabash ka. Correct. Oo. Paano mo tinanggap yun? Paano ka bumangon o dinedma mo lang yun? Tao lang tayo, syempre nakakagulat na ganun yung response ng mga tao. Though I was pleasantly surprised na lamang talaga mas marami yung inspire. Yung mga nagsabi sa akin na through PM na because of you, nag-ask din ako for help, which is very hard for me to do kasi nga napaka-strong ng personality nila, ganyan-ganyan. Minsan, akala natin admission of failure ang pag-ask ng help. Pero isa yan sa pinakamagandang step na ginagawa ng isang matalinong tao na nilelet go mo yung ego mo because in this day and age, ang matino at malinis na source ng income ay hindi kinakahiya. So, dapat hindi natin siya... Kaysa magnakaw. O kaya gumawa ng illegal. 'Di ba? At saka, hindi naman ako like sobrang naghirap, naglumugbok. Hindi ko na inintay umabot doon. Kumbaga, ang kailangan ko is consistent work. Pinangunahan mo. Correct. Kasi, marami nagsasabi, binash ka, di ba? Yes. Pero yung mga, on the positive side, ang dami rin pumupuri sa'yo na hindi ka namalimos, nanghingi ka ng trabaho, katumbas sa trabaho ng kaya mo. Oo nga, parang ganun. Ano mga, may nabasa ka bang feedback na umiyak ka na isa? Meron yung kasi madalas sinasabi nila yung sa mental health yun yung ginagamit nilang sandata laban sa'yo kasi alam nila apektado ako doon na pagkatapos niyan saya-sayahan ka na naman, mamaya iiyak ka na naman, na para bang kasalanan ang malungkot at magkaroon ng ganitong condition. I'm telling you, nobody wished for anything like this. Kung meron kayo nito, I'm sure hindi nyo pinagdasal na maranasan nyo yung difficulty na yun. So, when we see somebody struggling, rather than mag-gloat tayo na, buti pa yung iba, sumisikat, madaming trabaho, ganito, ganyan. Ikaw, kawawa ka naman, parang ganyan. Huwag nang ganon, kasi mas maraming kindness ang kailangan ng mundo, lalo na ngayon. Nasundan ko yung mental health mo. Ano nangyari dun? Suicidal ideations, hindi yan parang may isang definition or makakahon mo sa isang explanation. It's a whole host of maraming things. Sabay-sabay na nangyari na umabot ako sa point na I stopped my meds kasi, kaya siguro yun nangyari sa akin. So I decided to go cold turkey na walang medication for a few months kasi parang hindi na ako maging creative sa medication na meron ako with my mood, my mental health, nawala yung spark. Sabi ko, sayang, hindi na ako nakakasulat, hindi na ako nakaka-perform like I used to. So, I'll try. So, I did a show in the US for almost 2 months ako nandun. Totally wala. Hindi ako nag-taper. Dangerous pala yun.
So, hindi yan dapat ginagawa. So, yun yung nangyari sa akin. So, for those who are struggling, please, please, please do so with the advice of your doctor. Huwag kayong gagalaw ng wala kayong consultation. Pero nakaalis ka doon. Nakaalis naman ako doon sa... Anong ginawa mo? Dasal? Ano? Lahat. Gabay ng doktor? Overhaul, oo. As in, physical health, una, inayos ko lahat. Like, may mga tinanggal ako na mga bagay na hindi ko na gustong gawin. I exercised more. Mas maraming quiet time rather than feel ko yung days ko with meaningless noise. Tapos, marami din akong friends na akala ko friends ko talaga sila. Pero hindi naman pala. So, yun, nag-edit ako ng life. So, I started not just deleting circumstances and situations, but also connections that don't serve me anymore. So, yun. Saan galing Tuesday yung pagpapakumbaba mo? Kasi minsan, may mga yumayabang na parang, ayoko magtinda, ayoko magganyan. Saan galing itong sa'yo? Hindi ako galing sa pamilya ng mayayaman, kapatid. Ano ako, salt of the earth ang mga magulang ko. Laki akong Tondo, Santa Cruz, Maynila. So, hindi yan bago sa akin yung magbanat ng buto. Kasi nakikita ko talaga to sa mga kinalakihan ko yung pagbebenta. So, nung nauso yung live selling, naging parang second nature ko lang siya. Hindi ko nga siya naisip na nakakahiya up until may nag-comment, ay, nagbebenta na lang. Dati sikat, tapos ngayon live seller na lang. Nakakaano yun ng damdamin kasi marami po kayong mga dapat na ikinakatuwa sa mga taong marunong kumain ng ego at pride para mag-uwi ng income para sa pamilya. At marangal naman ito. So, iniisip ko, bakit kaya ganun yung reaksyon ng mga tao? Sa akin, wala lang naman ito. Hindi siya pagpapakumbaba dahil gusto ko ng sympathy or ng awa sa mga tao. Actually, wala akong ganong kaisipan. Ang gusto ko lang talaga ay kumita ng malinis. Nang wala akong inaaway, wala akong nilalamangan. Yun lang. Ito, malaking tulong nito sa pamilya mo. Paano to? Kasi ang showbiz parang humina ba? Hindi naman, pero maraming merong problemang katulad ko. As in, ang daming walang trabaho ngayon. Alam mo yan, kapatid, na lalo na yung mga batch namin na mga nauna na, yung iba, medyo wala na silang ganap. At hatian kami, minsan pasahan kami ng racket, ganun. Pasahan kami ng opportunities kasi nga, few and far in between. Pero, sobra kong grateful kasi in 24 years, hindi pa naman ako nabakante. Even now, kahit nag-post ako noon, parang yung bakante ko isang linggo lang eh. Nung nag-post ako, tapos sunod-sunod na naman siya ulit. Agad? Isang linggo lang? Hindi ako sanay, nang hindi nagtatrabaho. Alam mo yan, di ba? Sobrang lagarista. Di ba? Correct. Nagtatrabaho tayo ng trabaho. Hindi ako sanay na parang, uy, ano nangyari? Except nung pandemic, na talagang understood naman na hindi tayo magtatrabaho talaga. Pero ito talaga parang, what's next? Meron akong ganong panic mode na naganap sa akin. Yun. Di ba ngayon parang may malaki kang bahay pinakita mo yun sa... Yes. Ano yun? Ipon? Akin na yun, oo. Bahay ko na yun. Tapos meron din akong lupa sa La Union. Yes. Tapos meron pa kaming isang inaay na property pero pinag-iipunan ko pa. Kumbaga parang asset rich pero cash poor. Alam mo yung gano'n? Ang dami mong property or mga investments pero pag kailangan mo i-liquidate, hindi gano'n kadali kasi property yun eh. Sino ba naman bibili ng milyones ng gano'n isang mabilisan, diba? So, at saka ayoko din siyang i-liquidate kasi syempre akin na yun, pinag-ipunan ko yun. So, ang kailangan ko talaga is income na consistent. Na kinsenas katapusan, ganito. Kasi ang bills hindi natatapos, di ba? So, practical tayo, kapatid. Ganun ang ginawa natin. So, may mga investment ka na? Yes, meron naman. Meron naman. May mga crypto ka ba? May mga... Meron. Pumasok ka sa ganyan? Yes, tech savvy naman ang ate nyo, oo. Meron naman ako mga ganyan-ganyan. Meron din ako mga stocks, bonds, may mga ganon din tayo, may time deposit din. Pero, di ba, ang matalinong tao nga, hindi ka na magpaplano, nandyan na yung pangangailangan eh. May foresight ka, kumbaga hindi mo pa kailangan, iniisip mo na, paano to? Paano yung next? Ganon. May nabasa ako na nagbayad ka noon sa isang cruise ng 30K, hindi mo siya na Hindi ko nagamit. Pero may dumating na Yes. swerte. Paano to? Si Boobsy to. Si Boobsy, si Jane, si Ate Jane. Nagkukwentuhan kami kasi sabi ko, ate, kauuwi mo lang galing cruise, gusto ko rin gawin yan. Siya ang nauna na sumampa. Sabi niya, sige be, hindi ko naman masasampahan lahat. Irereko kita sa best friend ko. Sabi ko, oo, kasi nagbayad na ako ng cruise tapos hindi ko masasampahan kasi meron akong sapaw na work.
So bilang matalinong tao, inuna ko yung trabaho bago yung gala. Tapos nalungkot ako, pero merong nag-offer na sumakto sa schedule ko. Tapos nakasampa pa rin ako. Naka-cruise ka, may kita ka. May kita pa ako. Grabe ang Diyos sa'yo, Tuesday. Hindi ka iniwanan. Yun na nga po eh. Malakas tayo kay Lord, sabi ko nga sa'yo. Kaya huwag mo na isipin yung ano na yan. Oo, Paano? So, anong pagtanggap ng mga tao sa cruise sa'yo? Ito. Kasi ilang araw yon. 1 week. So, 6 nights, 7 days. Ganyan siya. Na-surprise ako kasi first experience ko sa wala akong president, wala akong point of comparison, no? Ganun pala yun. Yung 2 araw na nasa laot lang kayo. Kayo magkikita, magiging close kayo lahat, ganyan. So, ito yung naranasan ko na para ako nagkaroon ng extended family na 3,000 kami yung mga kasalubong mo sa deck, sa gali. Hello po, ay, walang katapusang hi. Ang saya. Parang may community kayo na maliit. So aside from making them laugh and making them happy, parang ang naramdaman ko, lumawak yung connections ko. Kasi lahat sila may mga kumpanya yan eh. May mga work yung mga yan. O kukunin ka namin sa ganito, anniversary ng company namin, Christmas party, etc. So it's a networking opportunity din for me. Mensahe mo sa mga katulad mong may pinagdaanan sa'yo dati na na-overcome, ikaw kasi na-overcome mo. Yes. Ang major realization ko, lagi ko din to sinasabi, no, na ganun pala gumalaw ang Panginoon, no. Bago kanya iangat, madudurog ka muna. Tapos hindi yun pagiging malupit or pagiging pananadya, kumbaga, na parang sinadya kang diinan at sa pasakitan. Siguro binibigay lang sa'yo yung value ng wala ka, yung value na may kinuha sa'yo, para pag dumating, mas pahalagaan mo, mas bigyan mo siya ng importansya, na alam mo na ngayon yung gagawin mo. Parang yung paulit-ulit mong pagkakamali, talagang minsan sa buhay mo, sisingilin ka niya. Ngayon, pag hindi ka nakinig sa lesson na gusto niyang ituro, uulit ka lang ulit. Bakit sa mga naghihirap, huwag mong dapat pairalin ang ego? Yan ang pinakamatindi nating kalaban. Kasi ang ego is our enemy towards us being closer to God. Kasi ang humility kasi talaga, yan ang one of the ways na ma-admit mo sa sarili mo na you're not enough as a human. Kumbaga, you always need divine intervention for you to accomplish great things. Kasi no matter how talented you are, how blessed you are, if the Lord is not present in your life, I don't mean to be preachy or kasi hindi naman ako sobrang relihiyosong tao. Maano lang ako sa faith ko na hindi pa rin ako pinabayaan ng Diyos. Hindi pa rin ako natalo. Alam mo yung akala ko nandun na ako. Kasi mga tao, bital kami iwasan sabing laos ka. Ano sasabihin mo dun? Ay okay lang at sumikat minsan, di ba? At saka there's no such thing as laos. Wag na wag niyong sasabihin yun kasi kung ito ang laos, hindi na nga ako magkandamayaw na kung saan man ako, Tuesday pa picture, Tuesday ganun. Talagang hinahatak ako ng mga tao from all sides kasi na-etch ko na yung pangalan ko sa industry. So, I have nothing to prove. I have nothing to explain. All I need to focus on is my career, my personal life, and protecting my peace. Manawagan ka ng trabaho, marami pa. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood, charos, ng palabas na ito, gusto ko pa pong yumaman pa dahil mayaman na ako, yayaman pa ako ng bongga dahil sa inyo. At dahil sa yaman na yan, mas marami akong mabibless at matutulungan. So, hire me, I'm a good worker, I can sing, dance, act, lahat po ginagawa ko na. I can also organize events, marunong din ako mag-style, marunong din ako mag-public speaking. Lahat po tinatanggap ko, birthday, anniversary, reunion, pasyam, 40 days, lahat. Basta marangal. Basta marangal. Ayos, thank you. Arigato.